manalangin. Hayaan natin ang banal na Espiritu Santo ang siyang malayang pumipos sa oras sa buhay ng bawat isa. Sige po tayo po lahat. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, na banal na pag-iwag sa lahat. Maraming salamat po sa gabi ito. Sa iyong kabutihan sapagkat pinagtagumpay niyo ang bawat isa sa amin. Kung kayo gawin natin ito, Panginoon. Salamat po sa bawat kagalakan. Salamat, Panginoon, sa bawat katagumpayan na meron ng bawat isa sa amin. Kaya, Lord, napakabuti mo, Panginoon. Salamat sa iyong pagmamahal na patuloy po namin nararanasan, sa iyong pagkalinga, sa kapayapaan, sa kayusan, Panginoon, na po nararanasan. Kaya, Lord, sa oras na ito, patuloy na nagpupuri po kami nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan ginagawa niyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay nga po, Lord, na sa oras na ito, pangunahan nawa kami ng iyong banal na Espiritu Santo sa aming po kalagitnaan. Patuloy na samahan kami sa aming pagsamba sapagkat ito ay para sa iyo, Panginoon Diyos. Patawarin nga po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming mga puso, sa aming pong kaisipan, sa bawat negatibo na nararanasan. In Jesus' name, patuloy na patawarin mo kami sa lahat ng aming pong mga pagkakamali. Yes, O God, salamat po sapagkat meron kami Jesus na makapangyarihan sa lahat. Na laging handang magpatawad, maglinis, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang, mga kasalanan, Panginoon Diyos. Tunay nga po, Lord, na purihin ka, Panginoon, sa lahat sa gabi ito. Sapagkat alam po namin na lahat ng aming pong ilalapit sa iyo ay pinagtagumpay mo na. Salamat po sa oras na ito. Pagpalain niyo ang lahat na tatayo sa pulpitong ito, sa buhay ni Access, ni Pastor Dong, sa kanila po pangunguna sa pag-aawitan. Tunay na po, Lord, na pagpalain niyo ang bawat mga awitin na kanila po pinahanda. Tunay na mabigay ito ng kaluluran sa iyong harapan. Maranasan ang pagpagulanihan ng bawat isa sa amin at pangunahan niyo sila, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu Santo. Malaging itago niyo sila sa iyong banal na likuran, sa iyong banal na harapan. Maging sa mga salita mo, Panginoon, pagpalain niyo ang mga pinatuwanita, maranasan niyo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, Panginoon Diyos. Ang mga salita mo na kanyang po inihanda ay maging pagpapala ito sa buhay ng bawat isa po sa amin. Tunay nga po, Lord, na itago niyo siya sa iyong banal na harapan, sa iyong banal na likuran, Panginoon, upang ikaw ang makita namin sa kanyang pagkakong pagkatao. Maging sa mga panalangin, Panginoon, alam ko namin, ngayon pa lang may ginagawa ka na sa buhay ng bawat isa. Ngayon pa lang may ginagawa ka na sa buong mundo. Sapagkat alam ko namin, Lord, na 2-3 na nagkakatipon sa pangalan mo, naririnig ka, Panginoon Diyos, sa aming pamalagitan. Kaya, Lord, ngayon pa lang, magpapasalamat na po kami sa katagumpayan na hindi na po ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Tunay nga po, Lord, na umilos ka, Banal na Espiritu Santo, sa puso ng bawat isa sa amin. Alam po namin, sa aming paglilingkod na ito ay walang sayang. Palagi kang may nakalaan, pagpapalat biyaya sa buhay ng bawat isa. Kaya, Lord, salamat sa oras na ito. Purihin ka, takilain, na akin po namin ang tagumpay. In Jesus' name, Amen and Amen. Isang mga po, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Amen. Indeed that the Lord is faithful. Yan. Noong nag-prepare po ako ng song for the set list, actually nasa isip ko yung talagang praises. So, yan. But the Lord lead me to this song. And naalala ko yung sa mga devotion ko kasi po ngayon ang pinag-aaralan na ko po ngayon sa devotion is yun sa mga hari. So, from sa iba't ibang klase ng mga hari na nag-reign sa bansang Israel, maging doon sa mga Assyria, Babylonia. And dalawang bagay yung nakita ko doon. Una, kapag yung hari na namumuno, sinus niya na gawin yung tama, yung righteous, yung blessing ng Lord is talaga nandoon. Not the blessing, the material blessing, kasi hari na nga sila eh. Given us kanila yun. Pero yung favor na nagmumula sa Panginoon, talagang hindi sila hinahayaan na masakot ng kaaway. Pero kapag naman, yung hari, sabi doon, they prefer na yung wicked ways. Yun yung ituloy nila. Let's say yung naging unang hari, masama, tapos marami
ako yung tagapagmana, ganun din yung mangyayari sa akin. Ganun din yung pipiliin ko. Yan, talagang pinahayaan sila ng Lord na masakot ng kaaway. So, same thing with us, di ba? We have different choices in life. So, it's either susunod ba tayo o hindi tayo susunod. Tapos sabi mo nga sa tabi mo, susunod ka o hindi ka susunod? Yan, sabi nga ako sa gabay, di ba? Life is not a series of chances. It's a series of choices. Yan, at sabi nga rin po sa Mateo 6 verse 30, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Masarap na unahin ng Diyos sa araw-araw. Amen? Sabihin nga natin sa Lord, Lord, ikaw ang number one. Amen. Sige po, binibigyan natin ang lakas sa pagpulit pa lang. Diyos. And as we sing this song, yan, i-declare natin sa buhay natin na si Jesus na ang number one sa ating mga buhay. Sabihin natin pa ng ako. Nawawala sa puso. Kapayapaan mo. Kapayapaan ang daraman sa puso ko. Ang kapangako mo. Panghawa
ikaw lang pupurihin ko, ikaw lang sasambahin ko, Panginoon kong Jesus. Ikaw ay ko, pag-ibig ko'y tunayan, totoo. Sabi mo sa lahat sa aking buhay, O Panginoon ko, ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Pagkakabay ko maging magtutupad sa'yo. Ang nasalita mo ay di nagbabago sa aking buhay, sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Pagkakabay ko maging magtutupad sa'yo. Ang salita mo ay di nagbabago. Ang salita mo ay di nagbabago. Ang salita mo ay di nagbabago. Hallelujah! Salamat po sa iyo, Panginoong Diyos. Salamat aming Ama, patuloy namin pupurihin at sasambahin sa pamamagitan ng mga buhay na meron kami, sa pamamagitan ng mga tinig na meron kami, aming Ama. Ikaw lang ang aming pupurihin, ikaw lang ang aming sasambahin. Tanggapin mo, Panginoon, na maging mabang sa iyo sa iyong banal na itataas kita sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Sama-sama natin itaas ang ating kamay para sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y narito upang sambahin ka, mapagkailanman. Itataas kita sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo, lahat sa akin iaalay sa'yo ang iyong
Ikaw ang nag-iisa, karapat-dapat na mabigyan ng lahat ng papuri. Ikaw lamang
ating pong pagsasaluhan na salita ng ating Panginoon ay hango sa Efeso 6:17. Ayun po tayo mga kapatid at masabay-sabay po natin basahin ang talatang ito. Diyan po kayo. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Sagutin niyo ang helmet ng kaligtasan, kunin niyo ang tabak at kaloob ng Espiritu sa pagkulit ng salita ng Diyos. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Tayo po'y manalangin. O Diyos, purihin ka sa gabi ito. Salamat Panginoon sa pribilehiyo na kami Panginoon ay narito upang purihin ka, sambahin ka, na kami Panginoon ay sama-sama na mag-aaral ng iyong banal na salita. Patuloy nga po o Diyos na buksan mo ang aming kaisipan, ang aming mga puso, upang sa aming pagpupulay-pulay. Patuloy nga po o Diyos na ang salita mo ay magmanifest po sa aming buhay. Maraming salamat po o Diyos, patuloy na ang Santong Espiritu po ang manguna sa aming kalagitnaan. Patuloy na gubayan niyo po kami, pagpalain niyo po kami habang kami Panginoon ay nakikinig na iba ng salita. Ito po ang ating sakit dalangin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Yan po. Pamagat po na aking babagilian. Labanan ang tukso. Yan. Paano daw po natin tatalunin ang kaaway ng ating kaluluwa. Yan. Isa lang ang pamamaraang itinuturo sa atin ng ating paradigma. Isa ulo, paniwalaan, at isa buhay ang salita ng ating Panginoon. Katulad po ng katuruan ng mga Israelita, kailangan itong maging bahagi ng ating pagkatao. Sabi nga po sa Deuteronomio 6, verse 6 to 9, ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso, ituro ninyo ito sa mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong loob, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarambahan. Dito po yung gawin natin sa salita ng ating Panginoon. Patuloy na ito ay pamamakal natin upang anumang mga sitwasyon yung maranasan natin, lagi po natin itong mapapagtagumpayan. Dapat lang na maging babad din tayo. Dahil di ba nga, sabi sa unang Pedro 5:8, sabi ko doon, maging handa, magbantay. Ang diablo, kaaway ninyo, ay parang kayong umaatungal at aalalaligid na nanghahanap ng masisira. Yan po yung gawain ng kaaway natin. Kaya ang sandata po natin ay ang salita ng ating Panginoon. Yan. Paano daw po ba natin kapag lalawanan ng lukso? Yan. Magitan po ng salita ng Diyos. Ito po yung ating gabay. Gawing gabay po natin. Yan. Sabi sa Timoteo 3:16-17, ang lahat ng kasulatan ay pinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabuting gawain. Dito ba? Ayan, gawin daw po natin ito, gabay. Ayan, sabi nga po sa Kapitaan 16:3, yan, pagkatiwala mo sa Panginoon, ang
ang lahat ng iyong gagawin at bibigyan tayo ng katagumpayan. Yan. Pangalawa po, yan, sa pamagitan po ng salita ng Diyos, gagawin po natin itong ating tanglaw. Yes. Sabi naman po sa awit 11:119, verse 105, sabi po dito, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Yun po. Ang salita ng Diyos ay ang ating magtutanglaw. Kaya napakahalaga ng Biblia sa ating buhay. Diba? Ang salita ng Diyos ay parang lampara, di po ba? Na nagbibigay ng sapat na liwanag sa daraanan ng mga taong nagsusumikap na sumunod sa Diyos. Kapag nagugulat tayo sa buhay natin, ang Diyos na nagbibigay ng gabay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At pangatlo po, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, ito ay ating magiging sandata. Yan. Hindi tayo magagalaw ng diablo, gaano man siya kalakas. Kung mananatili tayo sa ating kung mananatili sa ating salita ng Diyos, sa ating puso, sa ating isip. Yan. Sabi nga sa John 4:4, mga anak, kayo ay sa Diyos na at mapapagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa inyo. Kaysa sa Espiritong mga makasanlibutan. Ang salita ng Diyos ay isang sandata. Tandaan po natin, yung mga sinasalita po natin ay maaaring makasakit, di ba? Makapagpagaling ng ibang tao. Kaya bago mo ibuka ang iyong bibig, mag-isip-isip muna tayo. Yan, ito ba? Sabi nga po, maliit lang yung nila natin, pero ito ay makapangyarihan. Dahil lahat daw po ng mga sinasalita natin, kung ito man ay masakit, masasaktan yung pagsasalita natin. Kaya lagi po natin iisipin yung sasabihin natin upang sa gayon, pagpalain din naman yung mga sinasalitaan natin. Kaya yung sinasabi natin, dapat daw laging pagpapala, hindi pagpapalo. Ayun po. Yun po. Yun lang po. Uriin po ang ating Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa mga salita mo. Tuloy nga po, Panginoon, na wala po kami magagawa kung kami, Panginoon, na hiwalay sa iyo. Kaya, Panginoon, ang mga salita mo, ang panghawakan po namin, maging babad po kami sa iyong mga salita. Masahin po namin ito lagi, araw-araw, gabi, araw-araw, upang mapagtagumpayan po namin yung aming kaaway, mapagtagumpayan po namin yung mga sitwasyon na aming nararanasan. Maraming salamat po, O Diyos. Patuloy na kayo ang siyang bumabay, magpala. Dahil alam naman po namin na kayo ang Diyos ng pagpapala na nagbibigay ng nagtulong, nagbibigay ng kalakasan espiritual sa ating buhay. Kaya, Panginoon, patuloy na maranasan po namin yung Santong Espiritu mo upang hindi kami manghinawa, hindi po kami manigaw, hindi po kami manghina, bagos sa pamagitan ng mga salita mo, O Diyos, kami, Panginoon, ay laging malakas, lagi pong
mapagtagumpayan po namin ang gawa ng kaaway. Kaya naman sa gabi ito, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin ng Diyos sa iyong mga salita. Ito po ang aking samot na namin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Ayan, dadako naman po tayo sa ating mga pananalangin. Nais ko pong basahin sa inyo ang Colossus 4 verse 2. Sabi po dito, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at magpasalamat. Yan, sabi nga po sa verse ay maging matyaga na po tayo sa ating mga pananalangin at laging handa at kapag may katulungan ng Panginoon sa ating mga pananalangin, nandun din po ang ating pasasalamat. Yan. Sa ating pagtsatsaga sa pananalangin, lalo na po sa panahon natin ngayon, diba? Hindi naman lingid po sa bawat isa sa atin na yan, lahat po tayo ay nakapanood sa social media, di ba? Na nakikita po natin kung gaano kaguluhan ngayon ng ating bansa. Kaya wala po tayong ibang itutulong sa mga nangyayari nito kung hindi yung ating katsagaan sa pananalangin. Naalala ko po nung nakarang gabi yan, sobrang pagod sa maghapon, nakapagdalangin ka na, nahiga ka na, tapos nagbukas ka ng cellphone, ay talagang mapapamanaw ka sa mapapanood mo. Talagang hindi pwedeng hindi ka manalangin pag panood mo yung mga nakikita mo. So yan, sa gabi po ito, bago po tayo magkuha ng ating mga prayer partner, nice ko po na sama-sama, magbilog po tayo, sama-sama po natin idulog sa Panginoon ng ating bansang Pilipinas, kasama po yung ating bansang, ang bansang Israel po. Yan po yung ating unang ipapanalangin ng dalawang bansa na. Yan. Bago po, pagkatapos po, yan, kuha na po tayo ng ating kapal.
Lord, sa bawat dinulog po namin sa iyo sa gabi ito, alam po namin na ang bawat mga hinaling po namin, ang lahat ng mga kahilingan po namin, Panginoon, ang lahat ng ito ay hindi niyo po nilampasan, hindi po ito ay nakarating na po ito, Panginoon, at naroon na, Panginoon, ng katugunan na ipagkakaloob niyo po sa bawat mga pananalangin na itinaas po namin sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil sa gabi ito, naman po ng aming mga tinaas sa iyo ay alam po namin, Panginoon, na nagkaroon na ng kagaanan ng aming mga puso sa gabi ito. Salamat, Panginoon, at sa mga hindi pa po natugon na aming mga pinanalangin sa iyo, Panginoon. Alam po namin na sa tamang panahon, ang katugunan ay ipagkakaloob niyo rin po ito sa amin. Matuto lamang po kami maghintay sa tamang panahon na tatanggapin po namin ito. Salamat, Panginoon, at sa patuloy na mga pagpapala niyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, sa gabi po ito, pinataas po namin sa iyo ang lahat ng mga maliligo po namin sa gabi po ito, ang mga offering po namin, Panginoon, ay basbasan niyo nga po ito, Panginoon, upang ito po ay magkagamit-gamit po sa iyo para sa mga. Maraming salamat po, Panginoon, sa ito namin pinataas at pinamataas na papulit pasasalamat sa tanging makapangyarihan pangalan ng Diyos Jesus. Amen. Yan, sige po, tayo po ay magmumukas na po sa ating po panalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon, nagpapasalamat po kami sa tagumpay na aming po naranasan sa gabi po na ito, sa aming po sama-samang pagpapanalaginan po Panginoon. Salamat sa mga kabubunan na aming po inaasahan po Panginoon, na ito po ay yung tutugunin po Panginoon sa inyong aklat na salamat po Panginoon, maging man po yung aming po mga personal na prayer request po Panginoon, maging mga aming po mga prayer item na inilog sa inyo ngayong gabi po na ito, Lord. Salamat po sa katugunan po dito. Salamat din po Panginoon sa inyong mga salita, aming pong narinig po Panginoon, at patuloy Lord na nawa, tumimo ito sa aming mga puso, isipan po Panginoon, magsilbing kalakasan po ito ng aming mga spiritual na buhay. Salamat din po Panginoon sa gabi ito po Panginoon na ikaw po ang siyang patuloy na nag-iingat po sa bawat isa po sa amin, sa pagdako po namin sa lugar po na ito. Kaya naman po Panginoon, dalangin po namin sa aming pong pagsimuntalang pag-iwahiwalay, sa aming pong pag-uwi, ay maranasan po namin ang inyong pagsama, pag-iingat po Panginoon, na sa kami po ay makarating sa aming po mga tahanan ng ligtas. Dagdag po namin yung aming po mga mahal sa buhay, na naroon din po yung galak sa kanila po mga puso. At kung katagumpayan po Panginoon, ng gabi po na ito ay patuloy Lord na pagkalong po sa bawat isa po sa amin. Salamat po Panginoon sa aming po pagsasalusaluhan ngayong gabi po na ito ay patuloy Lord na pakapaspasan niyo po ito, magsilbing kalakasan po ito ng aming po mga physical na pananampalataya. Salamat po Panginoon, ibalik niyo po ito ng maraming beses sa mga tao nagsipaghandang po dito. Salamat po. Naway taglay ng bawat isa, yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, pag-ibig, nanggagaling sa ating Diyos na nakapagsama ng Santong Espiritu, ay patuloy po natin mananasan ngayon at magpakailanman. Amen. God bless you.